Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yes mga igala, mayang hapon ka natong tanan og welcome din sa itong panagkuman sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Bribes. Kauban ninyo Armando Fenekito mga igala. No? Kamusta no? Pinakado na lang Pasko na o ma-feel na ginin nyo ang traffic mga igala. No? Grabe ito ni Agi pa ni. Grabe trapika na sa Davao mga igala. Tapos sahay ba no? Ang ato ang Pasko Fiesta gani. Ang mga activity sa Pasko Fiesta gibutang na gani og kining Domingo. Traffic gihapon. Nagkakita magreklamo na unsa. Char. Nakaipits man ka. Di ba mga katambayan
Well, daghan gid Davao gid mga katambayan, no? Di na to maiwasan pod, no? Di pa na to maiwasan mga daghang kuan din no, daghang nagakuan. Of course, nandiri na tayo mga malls din compared sa to mga sikbit na mga kuan, sikbit na mga unsay tawag na? Sikbit na mga lugar diri sa rehiyon, no, or even other regions, no, mo ni gyapon sila og Davao. It's because naano na sila mo ni og Davao kada Pasko o kada December, di ba? So mo na nga kuan, no, di na to dikayan po na, no, pero ayun na po si kuan nga topic ni kay Davao, wala man may nag-promote, wala sumara pas mga vloggers nga taga Davao, mga igalaw diri na nagpo-is Davao, wala man may nag-promote din para maanahin mo, pero dapat gud to mag-promote gud kay syempre mao po na nakabuhi sa tungkol. But traffic lang gid kaayo gud, no, and tanaw na to sa mga malls, mga igala karong panahon na, no. Grabe ang kuano, kadaghan sa tao karong panahon na. Grabe ang kuano, grabe ang unsay tawagan grabe ang dasok sa tao, wala halos ka parkingan, no. So wala gid ni mga gala. It's a Christmas rush, I think, no. Anyways, my gala, no, una ta mo ginod sa unahan mga at una ta mo kan mga gala, no, padayon ana nga isgutanan, no, ato usang kuano, no, sayron mga gala, no, kung unsa ba ning mga nahimong accomplishment, no, it's because since we are talking about business, involved diya si DTI mga gala. Kung unsa man ang mga gala, no, unsa man ang nahimong success sa DTI and around 2024 mga gala, of course dapat masayra na nato, no. Anyways, mga katambayan, no, di na ko manguna, no, kay tataw man, no, sa kung giingon pa lang daan, no, na naagi kuan mga gala na daghang mga nagaani sa Davao, and that's a big business mga gala para sa tuwa mga gala. But anyways, atoan ang kuno, atuan ano ang nahimong pahayag, no, kalabot sa mga kalampusan sa Department of Trade and Industry 11 mga gala alang sa tuig 2024. Paminaw na to mga gala ang Regional Director sa DT11 walay lain si Sir Romeo Castañaga. Paminaw na to. Of DT11 provincial directors, you saw the numbers in the presentation. So, but we just summarize them in numbers so that we have more time in terms of Q&A. But DTI11 has discharged our functions in terms of our mandate in providing assistance to MSMEs. And I think one of the major highlight doon sa numbers is that I think it's the first time that we have 1 billion in terms of domestic sales. So that's a culmination of our assistance to MSMEs in terms of their capacities, providing them capacities, capability building initiatives for them to link with their market, more new products and products being improved. I think we have 400 new prototypes in the Davao region, so that when we expose our MSMEs in trade promotion activities such as trade fairs, there are new products introduced and launched. We are also into facilitating and supporting our LGUs in attracting investments. So we have investments and generated that will redound to new technologies, new jobs, and of course motivate new economic activities in the region. In coordination with other agencies such as BOI, PESA, and CIESA, and other agencies involved in promoting investments and exports as well. So we have some export-oriented commodities in the Davao region, in agri and in services. So we are still prioritizing some commodities or clusters such as cacao, coffee, coconut, rubber, palm oil, processed fruits and nuts, and wearables and homestyle, as well as bamboo. This is a strategy that we are pursuing for industrialization.
So focus on some industries from start to finish. So it's a complete value chain. But it's not only DTI doing it, but in collaboration with other agencies such as DA for agriculture, for services, it's DOT, especially for tourism, and for DNR for agri environment-based uh, commodities, no, such as bamboo. There is a new industry that we are tasked to promote. This is the creative industry via the Republic Act 11904. So that's Philippine Creative Industries Development Act. So far, we are the first region to promulgate and adopt the creatives, regional creatives roadmap. Wala pang national roadmap, meron na ang Region 11. Thanks to National Commission on NCCA and NEDA now helping us on this. And we have also have some contributions from the cities through the Lunsod Lunsad initiatives. So these are cities initiative to have a community creatives initiatives in their areas. So I think 5 cities have already joined this Lunsod Lunsad. And we're implementing also the IFAD funded project. That's IFAD, International Fund for Agricultural Development, one of the UN family. The Rapid Growth Project, no? So Rural Agro-Industrial Partnership for Inclusive Development and Growth, focusing on cacao, coffee, coconut, and banana. So far, we are implementing detailed investment plans for cacao and coffee. To follow will be approved na yung banana. So, and perhaps next year we'll also implement the DIP for coconut. And for consumer protection, you have also saw some numbers. So we are still in the advocacy and education as well as enforcement of FTL laws, and our commitment to recognize establishments that are compliant. So these are the BAGWIS awardees. So I think I'll stop there to. So mo to mga igalo no, ang ato ang kalampusan sa ato ang Department of Trade and Industry Region 11 mga igalo. So ubay-ubay usab no, ang nahimong kaning ko ano nahimong kalampusan pud sa ato ang kuno sa ato ang DTI 11 mga igalo no, this Davao region. And I hope no, mas malampasan nato ni by 2025 mga katambayan. Anyways, mga katambayan, speaking of, next story, nagisigot naman sa intro pala na ako, no, with regards aning Christmas rush. Kuan mga katambayan, no, daghan na nagapamalit, no, so, dunay pahimangno ang ato ang DTI 11 mga gala with regards sa kung sa dapat napalito, no, especially sa Noche Buena products, packages, no, although, naabot din ni last week mga gala ni Attorney Lucky Siegfried Baliake Maygala, ang City Director sa DTI Davao City, no, nga wala pa reklamo nga nadawat kayo karon ang DTI mga galabot kung anong wala pa na kuno. Pero anyways, no, para mas ma-aware lang pud no, especially nga masing karit lang saka ang mga presyo mga gala no. Naay pahimangno no ang aton DTI 11 mga gala no with regards anang mga kuno mga baligya karon no karong Pasko no. Anyways mga katambayan, paminaw to balik may gala no si DTI 11 Regional Director Sir Romeo Castaniaga. Buena, we issue a price guide, no, similar to our price suggested retail price, but it's not suggested retail price, especially for Noche Buena products. It's a price guide, so that's the guide for our Noche Buena shoppers to refer to, and then that's also our guide for monitoring this one. So far, as mentioned by PD Lucky in Davao City and perhaps in other provinces as well, we don't have a report of violating that guide by our monitored establishments so far. And we're also guided by our mandate in terms of the Price Act, yung coverage ng DTI, and perhaps with other agencies also mandated to
monitor the products that are assigned to them. So that's our reference. Salamat. For the consumers, ano pa advice natin? Tips. Tips, so perhaps before why we compare with the other products, ano yung in terms of price and in terms of quality perhaps, and palaging suriin ang lahat ng mga label, no? So be informed, consumer, be informed so that you know your rights. So and suriin ang kalidad ng mga produkto upang maiwasan ang other products such as fake products, for example. And abangan ang mga produktong may discount. Some of our establishments are offering discount and promotion. So and this promotion are usually accredited or with permits from DTI and other agencies that are also providing such sales promo permits. Thank you very much. So, mo to mga igala, ang kung ano pahimangno, no? O tips po ni Sir Romeo Castañaga may sa itong mga mamalitay karon, no? Anyways, anak naman dyan na karon mga katambayan, no? Kinahanglan ginato maging wais, no? Sa mingon ta kamahal sa pamapalaliton. Well, we cannot deny that. No, mahal yung mga palaliton kano. So, kinahanglan ma-budget ginato og tarong mga igala. And pwede naman ninyo na matanaw ang mga to mga SRP, especially sa mga Noche Buena products and packages mga igala, no? Nga para makakuha po mong idea po kung pila inyong gastuhon po, no? And sa kuan, no, i-report din ninyo sa ila sa DTI kung namoy mga defective o guba ng mga electronics, no, nga mapalitin nyo karon Pasko mga katambayan. Anyway, so katambayan, balik ito man lang sa mga importante pahinumdum ni ato si Bian. Yes, mga igala, balik kita din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga katambayan, no? Every Christmas, mga igala, sa Pilipinas is Metro Manila Film Festival, mga igala. Kung nasa mga tanang sinihan rin sa Pilipinas, mga igala, no, is kuan ano mo palabas ra gyud og kanang kuan magpalabas ra og mga kanang pelikulang Pilipino mga igala, no, nga produced by Filipino mga igala, no, og gibidahan sa mga Pinoy mayon. Isa dira mga igala, no, ang pelikula karon nga entry, no, for the golden years mga igala, 50 years naman din, no, golden years, tama ba? Lagi, no, ang uninvited, dili dake kana foreign na siya mga igala, uninvited, no, nga gibidahan nilang, of course, star for all season, Vilma Santos mga igala, no. Well, kabalo naman taon sa yang acting prowess mga igala, no. And pero mas nabigla kung mga igala, no, ang acting, no, sa original heartthrob yun, no, sa Philippine cinema mga igala, nga si Agamula kay diri nga pelikula kontrabida siya. Wow, kuyaw kayo mga katambayan, no. But anyways, yun na ako spoil mga igala, no, na may mga trailer no. So last Saturday, no, nagpahigayon sila no, ng gate crash sila diri sa Davao City, mga igala. Kung nasa naka-cause po ng traffic doon sa may bahada, no. O grabe ito ang traffic bitaw sa bahada to sa Badyo bitaw mga katambayan, no. Pero sige lang, well, meaning kung paghihapon mo, dili pa daghan paghihapon taong nagalaglaag karon, no, karong Pasko mga katambayan. So anyways, gipangutanan ako ni kay of course, no, unsa pa mga leksyon, no. Well, kung inyo i-search sa Facebook mga katambayan, no, kung unsa gid ang story ani, actually nadira ang story mga igala is si Vilma Santos as bida, no, kung saan siya kainahan, no, nasa yung anak biktima sa rape slay, mga igala. And katong dato, no, dato na tanaw niya kon man dato usa ka dato or billionaire ang nakabiktima, nakadali siyang anak niya, nagpa-party ng gate crash siya. And dito na nagsugod ang dito ang storya mga igala, no, nag-revolve, no. So gwapo, nindot ang sa trailer pa lang, ha, mao na kung tan-awon gyud mga higala, no. Isa ni sa ko mga tan-awon karong Metro Manila Film
Festival mga igan. Anyways, mga katabayan, no, ato ng ano, ato no, ang nahimong pahayag no sa pipila ka mga of course, ano tubag sa ang pangutan kung saan lesson ba ang ilang mahatag no. So gitubag kini no ni Star for All Season, Vilma Santos mga igala, Vilma Santos Recto, o ang mga igala no, director niini nga si Sir Dan Villegas mga igala no, para kung paunsa niya napili ang karakter o unsa ang yun sa niya pagkuan o unsa ang mga artista nga nakauban. Anyways mga igala, ato paminahon mga igala no, Star for All Season, Vilma Santos and direct Dan Villegas. Dito kasi baka maraming nanay dito. Pwede bang taas ang kamay ng mga nanay dito? Show of hands? Yeah. Yun. Palagay ko, pag nanay kayo, mararamdaman nyo lang dito kung gaano ka-importante ang maging nanay. Na if you're a mother, you will do anything and everything for your children. I think isa to sa uhugot din sa theme ng pelikula. And then at the same time, injustice. Palagay ko, may mga pangyayari na nangyayari sa lipunan natin ngayon. Na totoo naman may mga nangyayari rin, whether we like it or not, mayroong injustice na nangyayari. Na gustuhin mo, malalaman nyo rin sa pelikula. And at the same time, one thing din na I think baka maramdaman nyo sa pelikula yung tinatawag na abused. May mga nananamantala, sobra, and then karugtong ang injustice. And whether we like it or not, mula noon and palagay ko hanggang ngayon, lahat ng ito nararamdaman pa rin natin sa ating lipunan. And part of this ay itong istorya ng Uninvited. First of all, pasalamat na po sa aming producer, si Sir Brian. Tsaka kay Ate Rona. Ayan, sila po yung kumausap sa amin nung una. Kasi po actually concept po siya ni Ma'am V, na gusto niya po ng isang story na nangyari lang ng 24 hours. Tapos po, kami po nung writer, si Dodo, na kawork ko na po since Katlea. So nag-jamming po kami para ano ba magandang story kasi gusto nga ni Ma'am B ng isang revenge film na 24 hours lang nangyari. So paano po ba natin i-design na ganun? Tapos, ayun po, may nahanap po siyang article from way back na may isang Mexican na mother na yung anak nung mother was raped and murdered. And nag-revenge siya dun ng abuse dun sa anak niya. So, parang ayun, tapos kinumbine namin yung article na yun, tapos yung concept nga ni Ma'am B. Tapos, Uninvited. Tapos yun po, tapos tawag po tayo sa casting. Dun sa casting po, yung nag-uusap na kami kung sino yung kukunin. Syempre, you want to work with the best. So, super happy po ako na nung naglalatag po kami, parang for the role of Gilly Vega, parang ako super fan po ako ng sa aking mga kamay ever since as one of the movie ni Kuya Aga. Tapos parang ang sarap makita ang Aga Mulak sa isang villainous role again. Diba? Paano kaya niya aatakihin? So parang Ma'am V, pwede yung si Kuya Aga. So naging susi po ulit si Ma'am V. Ayan na. Kuha po namin, pumayag po si Kuya Aga. Tapos brilliant performance by that man there. Tapos ayun, si Nadine naman. Tapos sino naman yung magpipilin ng anak? Tapos parang sila din po kasi na-work na namin ni Nitonet from way back. So, yun, kinausap. Ang maganda naman po kay Nadine, nung na-mention po si Ate V, si Aga Mulak, hindi pa po tapos yung pitch game. Pumayag na siya. So, okay. Ayan na, pumayag na po. Nung nadinig lang pangalan ng Ate V, nadinig yung concept. Tapos, padala nyo yung script, yes na yan. So, ayun po. So, nakompleto na po yung ating big three. Doon na po sa ating, simulan ko dito sa likod. So, for example, yung character naman po, kasi po, wala po kasing maliit na role talaga dito sa Uninvited. So, for the role of Tofi, si Gabi, tsaka si Elijah, tapos si Gabi sila po. Parang,
I think yung brand of acting nila, they are trying, may sort of reinvention sa generation nila eh. I think. Na sobrang parang they're breaking away from a certain kind of norm sa pag-act. Na super na-appreciate ko sa approach ni Elijah tsaka ni Gabby. Ang daldal ko na. So kaya, basta you want to work with the best. Kaya sila po yung napili for that. Kasi pag napanood nyo din po yung, again, paulit-ulit ako, pero pag napanood nyo po, lahat po sila nag-shine, may kanya-kanya po silang moment. At alam ko na if any other actor would have played their role uninvited, would it be the same film? So yun po. So si Ron, he gave justice to, baka sabihin ng mga tao, baka ma-overshadow ka dahil na din yung ganyan, you're with Ate V, you're with Agamulak, and this and that. Pero ginawa niya po ng maganda yung role niya. Panoodin niyo na lang po. So, mga igala, no, ang pahayag ni Ma'am Vilma Santos Recto o Direct Dan Villegas. No? So, gwapo ni siya nga. Actually, na siya similarity sa kuang, well, ako, hindi man sa kuang, katong college mami na may mga short story no, and kato na-publish to siya sa usa ka regional literary condeni sa Davao region, no. Nandagmay, no. Ingana, no, revenge, no. Revenge for ako dito mo kuan dito. Di mo siguro to 24 hours. Depende ambot lang ha. Pero naa siya similar na plot. Similar plot with my short story. Well, that's why, you know, I am interested to watch this movie. No? Wala ko to watch this movie mga igala, no? Para makita na ko ang similarity sa mong story. Well, kani siya nahitabo man daw ni based sa article lang and then buhatan lang og kanang ko ano. Of course, creative imagination mga creative imagination. Ay nako. Anyways, mga tambay mga taigong oras ang lang sa tibok puwersa sa Diag sa Radyo Pilipinas na ba? Ako yung nakawan Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, santo sunod daw sa mga katambayan. Daghang salamat. Og mayong adlaw karatutunan amping takanunay og musunod na ang balitang pambansa.